Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayube sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. At kanina nga pong hapon, alas 4:30, ay naghain na po ang ating Vice-Presidente ng ANSER ad Cotalam sa House Committee on Justice. To be exact, March 16 po nang sumagot ang ating pong Vice-Presidente. Ito po ay isang mahalagang legal strategy on the part of the Vice President. Sa madaling salita, ito ay pagpapakita sa korte o committee ng may pag-iingat. Okay, so ito po ang ating ipapaliwanag sa episode na to. At kung ano ang magiging legal na epekto nito sa kasong impeachment laban sa Vice-Presidente. Alam niyo po, dito ay sinasabi ng Vice-Presidente na hindi niya kinikilala ang kapangyarihan o jurisdiction ng House Committee on Justice. Kapag nag-file kasi ng ad Cotalam, ang mensaheng ipinararating ni Vice President ay ganito: sasagot ako sa mga paratang ninyo, pero hindi ibig sabihin ito ay kinikilala ko na may karapatan kayong i-impeach ako. Okay? So, bakit yan ginagawa? Kasi kung sasagot siya ng direkta ng walang ad Cotalam, pwedeng sabihin ng House na tinanggap na niya ang kanilang jurisdiction. Okay? So, sa pamamagitan nito, pinipreserve o itinatalaga niya ang kanyang karapatan na questionin ang legalidad ng proseso sa ibang pagkakataon. Okay? So, sa batas, kapag hindi ka naghain ng sagot o hindi ka lumitaw, pwedeng sabihin na waive na ang iyong mga depensa. Ngayon, sa pag-file ng answer ad Cotalam, nakakapaglatag siya ng depensa laban sa mga reklamo tulad nung issue ng confidential funds, di ba? So dito hindi niya nababaliwala ang kanyang argumentong labag sa konstitusyon ang mismong impeachment proceedings. Okay? So, diskarte yan ng mga abogado. Ito pinapaliwanag natin to para maintindihan ninyo kung paano dumiskarte yung mga legal advisors or legal team ng ating pangalawang Pangulo. No, para kasi alam na natin yung diskarte ng prosecution dito dahil sa mga nakaraang impeachment complaints na isinampang laban sa kanya last year. Ngayon, pag-uusapan natin, fokusan natin yung depensa, yung defense, yung strategy ng defense dito. Okay? So, ito yung pinaka-importanting epekto. Yung ad Cotalam ay paghahanda po to para sa pag-akyat sa Supreme Court. Ito na-discuss natin to last week tungkol sa ad Cotalam. Sabi ko, ito preparatory act to, no? Kung itutuloy ng House of Representatives ang impeachment despite her objections, pwedeng sabihin ng kanyang mga abogado, sa Supreme Court na tayo mag-uusap. Nag-object na po kami, yung nasasabihin nila sa Supreme Court mula pa nung una, via ad Cotalam. Kaya may karapatan kaming humingi ng certiorari or certiorari o utos para itigil ang proseso dahil sa grave abuse of discretion. Yan po ang diskarte ng defense dyan. So, madalas gamitin ng ad Cotalam kapag naniniwala ang kampo ng respondent na may nauna ng impeachment complaint na na-file sa loob ng 1 taon. Yan. So, 1 year parole na naman tayo dito.
So sa paggamit ng ad cotelem, hindi nila ina-activate ang bagong proseso bilang isang valid na proceeding. Sinasagot lang nila ito para sa proteksyon habang iniintay ang desisyon kung valid ba ang reklamo. Okay? So, parang ano to? Parang mauuwi yata sa wala. No? Sana wag naman. Ako, lahat naman tayo, halos maraming Pilipino, mamamayan, gustong matuloy ito para masagot na lahat yung isyong nakapalibot, no, kay Vice President, kung totoo bang winaldas niya yung confidential funds na yan at kung ano-ano pang akusasyon laban sa kanya. So, ang ad cotelem may parang pagsasabi ng narito ako para sumagot, para hindi nyo sabihin ako'y walang pakialam, pero with reservations. Diba? With reservations ito. Naninindigan pa rin ako na illegal ang ginagawa nyo at gagamitin ko itong reserba para ipatigil kayo sa Korte Suprema. Yan po ang ibig sabihin kung bakit nung unang-una nag-file siya ng appearance ad cotelem, ngayon naman answer ad cotelem. Okay? So, ano ang kahalagahan nitong ad cotelem kay Vice President Sara Duterte? Hindi lang to simpleng Latin word, ha? Napaka-importante ng ad cotelem dahil ito ang nagsisilbing legal shield ni Vice President Sara Duterte laban sa isang prosesong sa tingin ng kanyang kampo. Sa tingin ng kanyang kampo, ay depektibo at labag sa konstitusyon. Ulitin ko, sa tingin kasi ng kanyang kampo ay depektibo at labag sa konstitusyon. Hindi sa tingin natin kasi pinapaliwanag lang natin yung ad cotelem. Okay? So, ano mangyayari kung hindi siya sasagot ng mayroong nakaduktong na ad cotelem? Kung sasagot siya ng wala nito, parang inamin na rin niya na valid ang jurisdiction ng House Committee on Justice. Maliwanag yan, ha? So, sa pamamagitan ng ad cotelem, makakapagsumiti siya ng depensa. Gaya ng ano? Gaya ng pag-deny sa mga paratang ni Ramil Madriaga at issue sa confidential funds, no, nang hindi na babaliwala ang kanyang karapatang questionin ang legalidad ng buong impeachment. Okay? So, ang ad cotelem ang nagpapanatili ng kanyang standing para muling umapela sa Korte Suprema. Yan ang mabigat dyan. Dahil nag-object na siya sa simula pa lamang, di ba? Nag-object na si Bibi Sara via appearance ad cotelem. Mas madali niyang mapapatunayan sa Supreme Court na may grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction ang House of Representatives kung itutuloy nila ang proseso sa kabila ng mga procedure, yung procedural violations. Gaya ng, again, 1-year bar rule. Yan ang mahirap dyan. So, pinapakita nito na hindi siya umiilag sa hustisya. Dahil sumasagot siya sa mga akusasyon. No? Ayan, nag-submit ng answer. May ad cotelem nga lang. Pero hindi rin siya nagpapa-under sa isang prosesong itinuturing niyang double standard o pamumulitika lamang. Sa madaling salita, ang ad cotelem ang nagbibigay sa kanya ng kakayahan na lumaban sa dalawang arena. Sa Congress, kung saan tinitingnan ng ebidensya, no? During the House Committee on Justice, tinitingnan na yan kasi, di ba? At sa Supreme Court, kung saan tinitignan ang pagsunod,
sa saligang batas. Okay? Kung sasama kami sa administrasyon, parang sumami kami sa korupsyon. Nakakadiri, ew! Senator Lacson, sinimulan niya yung investigasyon, pero hindi niya tinapos. Ang balita ko pa, mukhang may deal na siya. Kaya ayaw niya ipatawag yung mga bersamin. Ayaw niya ipatawag yung mga sundalo, yung mga Marines, na siyang makapagbibigay ng katuldukan dito sa pinakamalaking korupsyon sa ating bansa. Nakausap ko mismo yung pinsan ni Adrian Bersamin, si Mayor Nene, na dating Chief of Staff ni Lucas Bersamin. At sinabi nila, involved si Presidente. Sa katunayan, si Adrian Bersamin daw may hawak pa 1.2 billion na nasa kanya. Sobra dun sa mga nakuha kay Bernardo at sa iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno. Bakit hindi patawag ni Senator Lacson, yung mayor ng Taal, Batangas, dating Chief of Staff ni Lucas Bersamin? Bakit hindi patawag si Lucas Bersamin? Bakit hindi patawag si Adrian Bersamin? Nalulungkot ako, Senator Lacson, parte ka na ba ng cover-up?